Hi everyone! So this is me again and welcome to Feign Faith. Magfi-filter tayo ngayon. Walang pasok guys dahil meron tayong vacation for 5 days sa mental wellness health break. So masaya ako ngayon guys at makapag-share tayo ng word ni God. I'm dying to share this one for many years. Many times. But sometimes hindi ko siya ma-share talaga. So nagpapasalamat ako sa opportunity na ito. And this is also related to what I have observed sa mga pangyayari ngayon sa life nila Sir Kim Atienza at ang kanyang anak na um, wait lang. So, yun na nga guys, bago tayo mag-washing ng ating sasakyan, mag-wash. So, yun na nga. So, napapansin ko na boldly sinishare niya yung kanyang battle about sa mental health. And hindi naman talaga biro ang mayroon kang depression, anxiety, at saka madali kang naapektuhan kung ano yung mga sinasabi ng ibang tao dahil hindi mo nakokontrol yung feelings mo. Yan ay tinatawag na stress. Oo, dahil hindi naman talaga maiiwasan merong mga negative na mga sinasabi ang mga tao, mga bashers, no? I've been there, as in, suicidal thoughts din ako before, at ang dami ng mga hindi magagandang mga bagay na pumapasok sa isip ko kapag sinasabing suicidal thought, kahit ano-ano na lang. And by the way, meron akong pinsan talaga na nagpakamatay siya nung college pa ako, dahil parang generational curse yon, no? So, but it was already stopped in the name of Jesus. I believe na ang generational curse, the moment that I accepted Jesus Christ in my life as my Savior, na-stop na yon sa buhay namin at hindi na yon siya babalik. Oo, at decided ako na mag-serve talaga ako kay Lord, and I will share hindi yung journey natin sa mental health na negative, but kung paano ako nakagawas, paano ako nakaahon sa ganoong state ng buhay ko. So, meron akong i-share dito. Kung gusto nyo guys, i-follow nyo yung ano na ito dahil marami tayong i-share na mga bagay-bagay tungkol sa word ni God at hindi natin siya bibiglain, iisa-isahin natin pa hindi tayo malito. So, ang verse ni God ngayon sa 1 Timothy 4:11 ay nagsasabi na si Satan, he is working through an army of demons. Merong mga ano lang siguro dahil karamihan hindi naman tayo nag-i-study, hindi natin alam, hindi tayo nakakarinig, and maybe Satan or the demons of Satan blinded us na makarinig tayo. So if you are here, it's not an accident, and God willingly allow you to hear this para alam mo, ma-open yung mind mo. And I really pray na ma-open yung mind mo at maintindihan mo at ma-praise mo si Lord dahil sa mga verses na i-share natin sa ating Feign Faith, no? At sa pinakaunang verse natin ngayon na walang pasok ay ito sa 1 Timothy 4:1. 1 Timothy 4:1, sinasabi niya dito, hawak ko ngayon yung aking Bible, nabili ko sa Shopee. So sabi niya dito, warning against false teachers. Verse 1 ng 1 Timothy 4, now the Holy Spirit tells us clearly that in the last times, some will turn away from the true faith. They will follow deceptive spirits and teachings that come from demons. Hindi naman kaya ni Satan mag-isa. So, just like God, kung merong army, si Jesus, merong mga vessels, merong mga nag-share ng word niya, na hindi naman tayo dapat nag-aaway-away, no? Hindi tayo dapat nag-divide, hindi dapat nagkaroon ng division, but again, yun yung purpose ng kaaway, no? To divide us. So, merong sinasabi dyan na merong mga deception na mangyayari, merong mga false teachers, mga false prophet, mga deceptive spirits, deceptive teachings na galing sa demonyo. So, si Satan ay merong mga galamay, meron siyang mga army, natawag yun ng mga demons. So, there are a lot of testimonies na galing sila dyan, yun yung trabaho nila, pero nagiging alagad sila ng Diyos, naging vessel sila ng Lord, nagiging Christian sila, at talagang makapag-testify sila na yung mga witchcraft, sorcery. Pagkahuman guys, nakoy
ako'y kuan guys kanang napakoy kuan ni mama gihatag ko sa iyang shampoo niya pangbibi akong shampoo. Nag-share ko about sa word ni God. So mo to siya. So dili Tapos kahuman naligo na mi guys, tapos nagsudlay dayon ko guys. Ingon daw si mama guys, wala man siya nag-speak guys, pero wala lang ko nag-speak guys, pero guys ang kuan guys kana nag-toothbrush pag ko guys, wala pa mi naka-toothbrush guys, pero nakaligo na mi guys. So mao to siya ang pinakadako nga truth sa ato ang life no nga kung naamay mga angels of God nga ginasend na yung mga vessels ni God nga gamiton. Tapos napoy kuan sa demons. Pagkahuman guys. Pagkahuman na din ko'y kuan dito guys. Napug ko'y inan ni dito guys. Mautro akong kwarto dito guys. Ako lang matulog dito guys. Asa? Paggabi na dito matulog ko dito. Dili lang ko sa kwarto hiya guys. Kaya naman si Dada matapad man sila. So more to guys, I hope that you are learning something from this video. So mo lang to, i-share na ako sa inyo ha karon ba. Pero napaisulti si Rema kay bago pa man siya. Tapos pagkahuman guys kana kuanda yun guys. Wala pa nag-drawing si Kuya Kevin. Tapos nag-drawing namin ni Mama guys. Tapos kuan guys, napamay trabaho ni Mama ko. Kay kuan man kanang wala pa man siya na high school. Nya wala may klase karon. So dili ta magkumpiyansa no as a Christian, we have to really pray and Tapos, believe that the power of God can Magkahuman ka. Kuan guys, ganun. Wala pa siya nagkuan guys kanang wala pa may naka-toothbrush. Tapos si Kevin wala pa nakaligo si Basher si Ethan. Tapos paligo naman ni Dada. Bye. Manaka. Bye guys! See you next time guys. I-follow na lang yun yung page and then let us unveil another verses. Basta kaya nga to ang tema karon is all about Satan nga naa siya mga demons, no? Naa siya mga ginasugo. Ingon siya dara Satan works through an army of demons. Nagtrabaho si Satan, pinaagi sa mga army, sa mga demons. Kung magtanaw mo sa mga YouTube guys, inyo na makita mga ex-satanist, mga witchcraft sila dati, no? They are working for the devil, the enemy, no, si Satan. They are working for Satan. So, ano bang murag ang ilahang life kay ilang gi-offer kang Satan. So, inana ang ilahang mga spirit kadautan, no? And they will cause harm to people. So, mo na siya ang pasabot, no, nga mga spirit na siya, mga demon spirits na siya nga nagkontrol sa tao. Syempre kay dili man pwede nga walay vessel. So kung naay tao, mo na siya ang vessel. Either vessel ka ni Lord sa Holy Spirit ni God nga mo ay mag-control sa imong life ug magamit ang Ginoo sa imuha through sa imuha, no, gamiton niya imuhang life through the power of the Holy Spirit. Naapoy gamiton nga lawas as a vessel sa kaaway, no? Isip mga kuan sulugoon, mga demons, mga army of demons, no, mga legions. Ana, so murag i-possess ba nila ang tao? Well, just comment down below kung sa inyong mga questions related ani. Mora to. Bye-bye.